Laging handa! Programang maghatod sa mga impormasyon kabahin sa pagpangandam ug mga gipatuman sa nasyonal nga pangagamhanan taliwala sa pandemyang COVID-19. Laging handa! Mapaminaw matag Lunes hangtod Sabado alas 11 ngadto alas 12 sa kaugtuhon. Diri lamang sa RPN DXKD Dipolog 1053 kHz sa atong mga AM radio bands ug sa RPN DXKD Dipolog sa Facebook account. Magkahiusa kita aron mapakgang ang pagkuyanap sa COVID-19. Laging handa! Hatod ka nato sa Presidential Communications Operations Office kun PCOO. Na-stranded dito sa Maynila. Pagdating ng panahon, natapos na itong mga problema ng stranded, na balik probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa ating mga kababayan na nangangailangan na ang tanging layunin ay mapabuti ang kalagayan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang mapagpalang umaga, Pilipinas. 122 taon na ang nakalipas mula nang makamit natin ng ating kasarinlan. Kaya naman isang pagpupugay sa ating mga bayani na nahipaglaban upang makamit ang kalayaan ng ating nararanasan po hanggang ngayon. Happy Independence Day. Isang maulang araw naman po ng kalayaan sa ating lahat. Kanina po, nasaksihan natin ang ilan sa mga programa bilang pagdiriwang sa Independence Day. Samantala, isang pagpupugay din po para sa ating mga magigiting na bagong bayani, sa ating mga frontliners na walang sawang nagsiservisyo para sa bayan. Itinataya ang kanilang buhay, makalaya lang tayo mula sa pandemya na ating kinakaharap. Kaya naman ngayong araw, kasama pa rin ang mga resource persons mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Muli nating sasagutin at hihimayin ang katanungan ng ating mga kababayan sa ating pagharap sa new normal. Kasabay ng pananatili sa inyong mga tahanan, samahan nyo kaming alamin ang mahalagang impormasyon kaugnay sa mga hakbang ng pamahalaan upang mapagtagumpayan ang pagsubok ng COVID-19. Mula sa PCOO, ako po si Undersecretary Rocky Ignacio. Mula sa PCOO Day, naku po naman si Secretary Martin Adrar at ito ang public briefing #LagingHandaPH. At upang sumagot sa mga tanong ng bayan, makakasama natin sa programa sina Department of Agriculture Secretary William Dar, National Action Plan Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon, Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana,
at Philippine Ambassador to China, Jose Santiago Santa Romana. Makakasama rin po natin sa paghatid ng ulat ng mga PTV correspondents mula sa iba't ibang probinsya at ang Philippine Broadcasting Service. Para naman po sa inyong mga katanungan, maaari kayo mag-comment sa live streaming na ating programa sa PTV Facebook page. Samantala, nagpayag ang Malacanang na paikiramay sa buong pamilya na naulila ni dating DFA Secretary Perfecto Yasay Jr. sa kanyang pagpanaw sa edad na 73 taon. Kami po at ang buong PTV ay nakikiramay din. Nakikiramay po ang kami sa pamilya ni dating Foreign Affairs Secretary Yasay. Sa kabila po ng ating pakikipaka laban sa banta ng COVID-19, malaking bagay pa rin po na mapagtuunan ng pansin ang ilang mga pangailangan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers. Kaya naman laking pasalamat po ng isang OFW matapos makulong sa Bahrain na muli siyang makauwi sa bansa sa tulong po ni Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Sa iba pang detalye, narito ang report ni Ryan Resigues. Halos gumuho ang mundo ng overseas Filipino worker na si Roderick Aguinaldo matapos nitong malaman na bitay ang hatol sa kanya ng Bahraini government matapos itong makapatay ng isang pulis. Pero tila muling sumikat ang araw para kay Aguinaldo matapos niyang malaman na makakalaya na siya matapos ang 4 na taong pagkakakulong. Hindi ko ma-explain talaga kung anong naramdaman ko ng mga panahon na yun na lumapit sa akin yung officer, tinawag ako, akala ko nagbibiro o ililipat ako ng ibang building. Nung sinabing pauwi na ako, sobrang tuwa ko. Hindi ko ma-explain. Naging susi sa paglaya ng OFW ang pagsusumikap ng gobyerno na mabigyan ng royal pardon si Aguinaldo at ang isa pa niyang kasama. Siyempre, pasalamat kagad ako sa itaas. At lalong-lalo na sa ating Pangulo, hindi rin nagsawang sumuporta sa akin. Natulungan ako, aking pamilya, lalong-lalo si Senator Bongo. Napakabuti nila. Hindi sila tumalikod sa akin. Kung ano sinabi nila sa akin, pinangako nila, ginagawa nila talaga. Labis rin ang pasasalamat ng pamilya ng OFW kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo dahil sa tulong na kanilang naibigay kay Roderick. Dininig ng Diyos yung namin, yung dasal. Lagi po yung sir. Paggaling ako sa trabaho, kaya po nung nasa Bicol pa kami. Wala pong yung mintis na yung kami mag-anak. Lagi po yun, walang imitation po yung simba namin. Kaya po talaga salamat sa lahat kay Senator Bongo kasi galing mo galing kami Bicol, pinawi kami dito sa Manila. Tapos yun po, na niya ako ng trabaho po. Inalala pa nito kung paano sila inalalayan ni Senator Go sa gitna ng kanilang paghihinagpi sa mga panahong hindi pa malinaw kung ano ang kahinatnan ng OFW habang nakakulong sa ibang bansa. Pinasundo po kami ni Senador sa Bicol para lumos na dito, para nga ganyan. Kasi yung mga bata, dito po nag-aral, parang bait nga po kasi yung mga batang yan, nabibigyan ni Senador ng may allowance po sila eh. Kaya survive po talaga. Kahit po nung wala yung asawa ko, tuloy po yung kumbaga po sabi namin, tuloy lang yung buhay, laban lang. Sabi namin, laban lang, malalampasin natin ito. June 7 nang lumapag ang Gulf Air 154 sa bansa, lulan si Aguinaldo pero hindi pa ito nakadiretso sa kanilang bahay dahil isinilalim muna ito sa swab test. Bagong buhay talaga, bagong buhay, tutok sa pamilya. Lalong-lalo na 4 na taon, bunso ko, 3 taon kong siyang huling nakita ngayon, napakalaki na. Tutok yung nawala sa kanila sa 4 na taon na nasa loob ako ng kulungan. Talagang papalitan ko, mas dudumblihan ko pa. Matatandaan na taong 2019 nang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa Al Khalifa upang hilingin ang pardon para sa mga nakakulong na mga Pilipino sa Kingdom of Bahrain. Dito ay binigay naman ng hari ang kasiguraduhan na aaksyonan ang hiling ng Pangulo.
At nitong Mayo 31 lang, muling nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Duterte sa Hari ng Bahrain matapos na pagkalooban na ito ng pardon ang 16 na Pinoy kasama na si Aguinaldo. Enero 2020 nang personal na magkita si Pangulong Duterte, Senator Go at ang pamilya ng OFWs matapos na magkaroon sila ng compassionate visit sa nabanggit na bansa. Samantala, muli namang iginiit ni Senator Go ang pagtatatag ng Department of Overseas Filipino Workers para mas mapatibay pa ang effort ng gobyerno sa pag-alalay sa mga distress na OFW. Ryan Lisiges, para sa Bayan. Upang pag-usapan ang latest update sa tulong na kanilang ipinapaabot para sa mga apektadong magsasaka sa bansa at pagbabagong aasahan sa kanilang ahensya sa pagharap sa new normal, makakausap po natin si Department of Agriculture Secretary William Dar. Magandang umaga po sa inyo muli, Secretary Dar. Good morning po, Sec Martin. Happy Independence Day. Magandang umaga po sa ating lahat. Same to you, sir. Last June 8 ay nagkaroon ng signing of Memorandum of Agreement ang Department of Agriculture with Planters Products Incorporated and SatSure AG regarding the use of satellite technology. Ano po ang saklaw nito at gaano kalaking ginhawa ang maibibigay nito sa ating mga magsasaka? Malaki pong ginhawa na maibibigay po sa ating magsasaka kasi mas mabilis na po yung pagbayad ng Philippine Crop Insurance Corporation pag napagtibay po natin itong satellite technology, yung satellite imaging ang tinatawag natin. Kasi pag may bagyo o mga drought or natural disasters visiting the country, it will take time bago makagawa ka ng field evaluation. At yun ang basihan ng pagbabayad ng Philippine Crop Insurance Corporation. So this time around, right after the event like typhoons or any natural disaster, ay mayroon kang real-time result through satellite imaging. At ito na yung basihan po na pagbabayad sa mga farmers na naapektuhan. Kaugnay dyan, nabanggit niyo po sa inyong virtual presser na sisimulan ito sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Iloilo at North Cotabato. Paano po ang implementation nito at ano-anong paghahanda ang ginagawa ng mga probinsya bilang pagyakap po sa digital agriculture dulot ng satellite? Yeah, itong step 1 nito ay itong pilot project. Ito yung ugnayan po sa provincial government para it's just a matter of preparing them na ito na yung bagong technology na gagawin po natin, na gagamitin po natin pag-evaluate po ng damages. So we will show them how it works so that they can better appreciate at tutulong po sila dito po sa piloting. Opo. Secretary, good morning po. Upang mas mabigyan po ng maraming oportunidad ang mga magsasaka, isa rin po sa pinaplano ng inyong ahensya ang pagkakaroon ng karagdagang trading center sa bansa. May target na place na po ba tayo dyan? At ano po yung nakikita natin magiging epekto nito sa agricultural economy po ng bansa? Opo, ito yung na-evaluate natin as a result of itong ECQ for Luzon. No? Maraming naantala na mga pagkain na hindi po nakakarating sa mga provincial market areas or trading post na sinatawag. Pag nakarating naman ay konti po yung mga trackers or bumibili. So we have to have a more efficient na yung tinatawag natin yung linkage between the food markets and the food logistics. So marami tayong ongoing yung identification po natin kung saan pa pwede natin mag-set up pa ng mga regional provincial trading post sa mga probinsya. Kagaya po dito sa Pangasinan na
at bandang Ilocos Region, Ilocos Sur, Ilocos Norte, para nakatuka po yung mga trading centers na yan para dito rin sa metro areas, kagaya rin ng San Fernando, Pampanga, Metro Manila. Dito rin sa Southern Luzon ay dito po sa Laguna, dapat mayroon tayong trading post dyan at even somewhere dito sa Cavite area. At this will be a much more efficient system. Kung nakalink po sila dito sa Metro Manila, we will have 4 food big markets. Yun po ang plano natin. Dito sa Metro Manila, wholesale po ito, where the traders, yung integrators na bumibili po dun sa mga provincial regional trading post, ay dadalhin po dito sa mga big food markets sa Metro Manila. And we will do that in all areas, all over the country, over the next 2 years. Opo, Secretary, sa gitna naman po ng COVID-19 na ating kinakaharap, may ilang pa rin pong nagsasamantala sa presyo ng ilang produkto. May mga naitala pong reports kaugnay ng overpricing ng karne sa mga palengke. Ano po ang masasabi nyo dito para po sa kaalaman ng ating mga manunood? Magkano po ba talaga ang dapat na suggested retail price ng ating mga meat products? Opo, let me mention na pinapaigting pa natin itong price monitoring and price enforcement. I just had a recommendation to the IATF early last week na mag-issue po ng joint memorandum circular ang 3 ahensya, kagaya ng Kagawaran ng Pagsasaka, yung DTI, at kasama na rin namin ang Department of Interior and Local Government. Now, the idea is for us to strengthen, the 3 of us, the 3 departments, to strengthen yung tinatawag po natin na local price coordinating councils. Kasi po sila yung nakatuka doon sa respective local government units nila. Naandyan po yung existence ng Local Price Coordinating Council, and we'll see to it na sila yung manguna dito po sa talagang pag-monitor, pag-enforce ng mga suggested retail prices. Tutulong po kami. Itong 3 ahensya ay tutulong dito sa every step of the way. Now, looking at yung meat prices, kagaya ng pork products, ang existing retail suggested price SRP ng pork kasim ay 190 pesos. Yung sa liempo pork ay 225 pesos. Alam naman natin, Yusek Rocky, na mayroon tayong problema ngayon, yung African swine fever na umapekto po dito sa hog industry. So, maraming mga negosyante dyan, yung mga nagbababo, yung mga commercial raisers, hog raisers, na hindi muna nag-umpisa. So, yung supply ay it's becoming tighter. Pero mayroon na kaming ugnayan sa kanila na pwede na tayong mag-restock or mag-umpisa mulit dito po sa Luzon. Mas lalo na doon sa Visayas and Mindanao sa restocking ng hogs para eventually within the year ay mayroon pa rin tayong sapat na karneng baboy. Alam naman po natin na maraming mga pagbabago ang dapat pong kaharapin ng Pilipinas. Kabilang po dito yung siguruhing ligtas po ang mga pagkain papasok sa ating bansa. Kagnay po niyan, paano naman po pinapaikting ng inyong ahensya ang importation process po ng poultry products sa bansa, Secretary? Tama po, malaking ugnayan or it's a strong partnership with the Bureau of Customs. Kasi ang kulang dito sa Pilipinas all these years ay yung first border facility for seeing to it that food safety is really religiously observed. At mayroon na tayong budget po na naaprubahan at i-implementa po natin this year. Ang suggestion po natin ay mayroon tayong
i-construct na first border facility na mayroon kang enough space plus cold store para mabusisi mo yung laman na pinapasok. Kasi ang dami pa rin mga smuggled items, mas lalo na agricultural products na galing din sa bansa na may problema pa sa ASF at other na iba't ibang sakit. So ang unang itong budget na na-aproban na ay para dito po sa Manila International Harbor. Para ang susunod po ay Batangas, sa Subic, sa Cebu at saka sa Davao. So may plano na po tayo, first ever na may approval ng national government ng budget to set up, construct a first border facility to enhance our seeing to it that the food safety considerations are observed. At kumustahin lang po din natin yung update kaugnay sa pamahagi natin ng financial assistance para sa mga naapektuhang farmers dahil sa community quarantine. From the part of the Department of Agriculture, Sec. Martin, yung listahan na dati yung problema natin kasi we have to update yung farmers registry ay naibigay na namin lahat sa Land Bank of the Philippines as early as 2 weeks ago. So from our end ay yung dapat gampanan ng kagawaran ng pagsasaka ay nandun na yung tamang listahan na basihan ng Land Bank na pamimigay sila kasi yung mamimigay yun ang partnership namin with Land Bank of the Philippines. Ang financial subsidy po ay naibigay na ng almost 70% ng Land Bank. So mayroon pa rin silang ibibigay na 30%. So as I've said, continuing pa yon. Pero from this end, yung ating listahan ay naibigay po natin 2 weeks ago sa Land Bank of the Philippines. Paano naman po pinaghahandaan ng Department of Agriculture ang pagpasok ng tag-ulan? Marami na ba sa ating farmers ang nagsagawa ng maagang pag-aani? Tama po at alam natin we started planning as early as 2 months, 3 months ago in regard to our wet season planting, mas lalo na dito sa rice production. Now, with the Bayanihan Act na implemented, ay nabigyan po tayo ng national government ng additional budget para sa rice production. So ngayon, we are covering 2.5 million hectares. Lahat na po itong wet season planting sa palay. At handang-handa na po ang ating mga magsasaka. Mayroon tayong magandang ugnayan po sa National Irrigation Administration. At yung mga pwedeng may yung National Irrigation Systems na may patubig na this early ay sila po yung manguna dun sa early planting ng rice kasi gusto natin mas may early planting para hindi mataon po dun sa harvest time ng bandang bagyo. Yung parting September, October ay bagyo yan, ang daming bagyo na bumibisita ng bansa. So nakapag-distribute na tayo ng seeds, ongoing na po ang pamimigay ng mga buno. So yung technical training, mayroon ng tinatawag na blended learning system or alternative learning system. So lahat po ay under this quarantine protocol ay ginagawa po natin lahat para maservisyohan yung mga pangangailangan ng ating magsasaka sa ngayon. Marami sa ating OFWs ang nawalan ng trabaho at nagbalik bansa. Kaya naman may inaalok po na programa ang inyong ahensya para sa mga interesado sa farming at agribusiness. Sino ba ang qualified sa programang ito at ano yung perks na maaari nilang matanggap? Mayroon tayong loan program, Sec. Martin, ang tinatawag natin na agri-negosyo. Acronym niya ay ANYO. Now, sa lahat po na bumabalik ng mga kababayan natin,
at gustong magnegosyo ay sumangguni lang sa mga lending centers ng Agricultural Credit Policy Council. At mayroon pong itong anyo na ito, ibibigay as low as 300,000 pesos to as high as 10 million pesos na mautang. At zero interest po ito at payable in 5 years. So mayroon tayong halos 2.5 billion pesos dito. At ganun din ang mga magsasaka na naapektuhan dito sa pandemic ay pwede rin sila umutang ng 25,000 pesos kada magsasaka ay at payable in 10 years, zero interest. So ganun po ang mga assistance na maibibigay po natin, mas lalo na yung gusto nang bumalik galing sa ibang bansa. Ano po inyong mensahe sa ating mga kababayan, Secretary Dar? Opo, Sec Martin and Sec Rocky, itong Philippine Independence Day ay nagpapahiwatig na tayo ay may freedom. As a country, we again would like to thank our very benevolent and dynamic leader, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, for leading us during this time, always in good times and in this crisis, ay nandyan palagi ang ating kagawaran ng pagsasaka na nagbibigay ng mga pagpupugay sa lahat po ng ating magsasaka at pangingisda, lahat po ng ating stakeholders sa sektor ng agrikultura ay yes, we have freedom and let's use this freedom and with this crisis to now enhance domestic food production para mas food secure po ang ating bayan. So 122nd Philippine Independence Day sa lahat po na Pilipino, pagpupugay ang aming binibigay sa ating mga magsasaka at mangingisda. Let's plant, plant, plant. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Secretary Dar. Manatiling nakatutok po ito sa ating programang Public Briefing, #LagingHanda. Please don't go away. Kaya natin to, kaya natin to. Dahil sa paghahangad na tulungan ang ating mga kababayang naipit sa kasalukuyang krisis, handog ng pamahalaan ang Hatid Tulong Program. Since meron tayong mga stranded na mga OFWs, stranded workers, stranded tourists, and stranded estudyante, ang tawag natin dito is hatid tulong. Meaning to say, these are all people in Metro Manila na temporary lang sila nandito because there is the absence of transportation system. Walang eroplano, walang barko, walang bus, therefore, na-strand sila dito sa Maynila. Tuloy-tuloy na pag-alalay at pagkalinga sa mga taong nais umuwi na sa kanilang mga probinsya. Mga kababayan ko, gusto kong maghanap ako ng paraan na tulungan kayo. Pilipino to, kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kaya natin to. Kaya natin to. Muli nagbabalik ang ating programa at upang malaman, atin namang alamin ang pinakabagong update sa mga programa ng pamahalaan sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Makakausap po natin si T3 ZAR, National Action Plan Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon. Magandang araw po. Magandang umaga, Yusek Rocky, Sec Martin. Happy Independence Day po sa lahat. Happy Independence Day din po sa inyo. Sir, unahin ko na lang po yung tanong ni Joseph Morong para sa inyo.
Ang tanong po niya, in terms of trends, what did you observe in terms of the numbers of people going for tests after we relax community quarantine? Ngayon po sa kasalukuyan, dahil nga sa pagtaas ng ating testing capacity nitong nakaraang buwan, ay nag-i-expand na po tayo ng ating testing protocol. No? Lalo na sa ating mga frontliners, hindi lamang yung mga medical frontliners, kundi lahat ng mga frontliners natin na kasama natin dito sa paglaban sa COVID-19. At pinapaintingan din po natin ang testing sa ating mga komunidad. So sa mga darating pong linggo ay makikita natin na mas madami po ang ating itetest, lalo na sa mga area kung saan medyo madami-dami ang mga kaso tulad ng NCR. Opo, Sir, may mga nag-positive ba sa mahigit 300 repatriated OFWs na dumating sa Clark International Airport nitong June 6? At within 72 hours lamang po nakauwi na nga sa kanilang mga pamilya. Opo, nung June 5 at June 6, mayroong mahigit na 600 kababayan natin na nanggaling sa Dubai at sa Barbados at sa Vancouver, Canada na umuwi at lumapag dito sa Clark. 4 lang po sa kanila ang nagpositibo at yung iba po na nagnegatibo ay napauwi na po natin, kasama na po nila ang kanilang mga pamilya matapos ang 3 araw lang. Kaya po lalo pa natin pong aayusin ang ating sistema para baka pwede pa nating paiksiin pa ang paghihintay ng ating mga kababayan pag sila po ay nakauwi na dito sa Pilipinas. Dahil alam mo naman, Sec Rocky, Sec Martin, no? Ang laki na ng hirap na dinanas ng ating mga kababayan habang naghihintay ng kanilang mga flight pa uwi ng Pilipinas. Kaya talagang dapat lalo pa nating paiksiin ang kanilang paghihintay para makasama na nila yung mga mahal nila sa buhay. Opo, Secretary, paano naman po nakatulong ang pagkakaroon ng mga karagdagang testing facilities para po dun sa kanilang mabilis na pag-uwi? At linawin lang din po natin dahil may mga kababayan tayo nagtatanong kung kailangan pa rin daw ba nilang tapusin yung 14-day quarantine kung nag-negative naman daw po yung kanilang result. Unang-una po, napakalaki po ng naitulong ng mga dagdag na laboratorio at testing capacity natin sa buong bansa. Nung una po kasi, kaya talagang humihingi tayo ng paumanhin sa ating mga kababayan dahil nung una po talaga nakaraang mga buwan, napakaliit pa ng ating kapasidad at napakakaunti po ng ating mga laboratorio sa bansa. Pero ngayon po na dumami na, mula isa lang sa nung Pebrero, ngayon ay mahigit 56 na ata tayo ngayon sa ating mga testing lab. Kasama na yung J. Bilingan Hospital dito sa Pampanga na nagbukas nung nakaraang ilang linggo. Kaya dahil dito ay nakapagbukas na tayo ng Clark International Airport at dahil dito din napakaigsi na ng hinihintay ng ating mga kababayan na makauwi sila. Kaya napakalaking bagay po talaga noon. Isa ang kakulangan ng testing kits sa mga challenges na ating kinakaharap sa gitna ng laban natin sa COVID-19. Ano ba yung ginagawa nating efforts para matugunan yung kakulangan sa supply ng ating mga testing kits? Alam niyo po, ang supply ng testing kit ay napakalaking problema, hindi lang po para sa Pilipinas, Sec Martin, kundi para sa buong mundo. Dahil ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na hindi gumagawa ng sarili nating mga kits at mga supplies at mga equipment. Kaya po medyo kasama tayo sa mga pumipila sa ibang mga bansa na gumagawa nito tulad ng Korea, ng China, ng Singapore, ng Amerika, ng Europa. Pumipila tayo, pero ang kagandahan po niyan ay nag-commit na po ang ating Department of Budget and Management na darating na po o padating na, in fact, ngayong weekend, ang unang batch ng bulto nating order ng mga testing supply. Kaya sa mga susunod na linggo ay medyo magiging steady na ang supply natin. Kamakailan, Vince, inyatid ninyo ang magandang balita kaugnay sa nalampasang 30,000 testing capacity ng bansa. Ayon po sa inyo, ang next goal naman natin ay hanapin at i-test ang mga asymptomatic
Ano yung magiging mekanismo ninyo para dito? Alam mo, Martin, totoo yan, no? Talagang pinag-tingnan natin ang ating mga effort para pataasin ang kapasidad ng testing natin sa bansa. Nung una kasi, nung Marso, Abril, kahit nung bandang unang parte ng Mayo, dahil maliit ang ating testing capacity, ang natetest lang talaga natin, yung tinatawag nating mga symptomatic o yung may mga sintomas tulad ng lagnat, tulad ng sipon, tulad ng ubo, ng medyo nahihirapang huminga. Siyempre, pinaprioritize natin yung limitado nating testing capacity para sa may mga sintomas. Pero ngayon, gaya ng sinabi ko po kanina, dahil tumaas na ang ating testing capacity, ay pwede na tayo ngayong mag-expand o palawakin ang ating testing para naman dun sa mga walang sintomas na nai-infect ng COVID-19. Dahil alam mo, ang nakikita natin ngayon habang tumatagal itong COVID-19 sa ating bansa at sa buong mundo, napakarami, no? Mahigit 50% o mahigit kalahati ng mga nai-infect ng COVID-19 ay walang mararamdaman o walang nararamdamang sintomas. Pero ayon sa mga pag-aaral, sila pa rin ay nakakahawa. Kaya dapat po talaga i-expand natin o palawakin natin at paigtingan natin ang testing natin ngayon para sa mga asymptomatic. Una po dyan ay dapat i-testing na natin ang lahat ng ating mga frontliner, hindi lamang ang mga medical frontliner, kundi pati yung mga frontliner natin sa laban sa COVID, ang ating kapulisan, ang ating mga sundalo, ang ating mga barangay tanod, at iba pang mga nasa front lines, no? Pati yung mga kawani ng gobyerno na araw-araw na lumalabas para labanan ng COVID. At ikalawa, kailangan din nating humingi ng tulong at ng suporta sa ating mga mayor, sa ating mga governor, sa ating mga LGU para talagang lalo pa nating palawakin ang testing natin sa mga komunidad. Lalo na sa mga lugar tulad ng Metro Manila, Metro Cebu, na medyo may kataasan ang numero ng mga kaso. Sa kabila po ng Secretary, patuloy ng pagtaas ang kaso ng COVID-19, ano po ba talaga ang lagay ng contact tracing sa Pilipinas? May datos din ba tayo kung gaano karami po yung mga natitrace natin kada araw? Alam nyo, ano po, no, ang contact tracing po ay napaka-importante. No? Kaya po ang ating Secretary Anyo at ang DILG ang talagang lead sa contact tracing, katulong ng ating mga LGU. At tuloy-tuloy po ang contact tracing natin sa buong bansa, lalo na at the LGU level sa tulong ng ating DILG. Sa aking pagkakaalam ay mahigit 200,000 na ang na-trace natin sa buong bansa. Pero sabi nga po ni Secretary Anyo, kailangan pa natin gawing mas agresibo ang ating contact tracing. Kaya inutusan na niya po ang ating mga ahensya, pati na rin ang ating mga local government officials na talagang gawing mas agresibo pa ang contact tracing natin, lalo na sa mga komunidad na maraming tao o yung tinatawag nating densely populated areas. Opo. Secretary, hati po ang opinyon ng marami sa ating mga kababayan sa usapin kung dapat bang ibalik sa ECQ, MGCQ or tuluyan na pong i-lift ang quarantine sa Metro Manila. Bilang T3 czar po and Deputy Chief Implementer, ano po ang opinyon nyo dito? Alam niyo po, ang quarantine centers, no, o yung mga isolation facilities natin ay napaka-importante dahil hindi natatapos sa testing at sa contact tracing ang ating trabaho sa laban sa COVID-19. Kailangan pagka nahanap natin at na-test natin ang ating mga kababayan, kung sila'y magpositibo, kailangan i-isolate natin sila. Hindi lamang para alagaan sila at para tuloy-tuluyan na silang gumaling, at mas importante ay hindi sila makakahawa lalo na sa kanilang mga mahal sa buhay at sa buong komunidad. Kaya lalo pang papadamihin ang mga quarantine facilities natin. Sinisikap po ni Secretary Mark Villar at ng DPWH na padamihin po natin hindi lamang sa Metro Manila at sa mga urban centers natin, kundi pati sa lahat ng probinsya sa buong bansa. Palalawakin na rin Vince ang targeted testing para sa mga frontliners. Sino ba dapat ang mag-initiate ng kanilang pagpapatest? Yung kanilang employer ba
At sino daw ba yung dapat mag-shoulder ng mga gagastusin para sa COVID test? Para po sa ating mga frontliners at Martin, no, sa laban sa COVID-19, naglabas na po ng expanded testing guidelines ang Department of Health kahapon. At nakapaloob dito ang expanded testing natin para sa ating mga frontliner sa COVID-19. So hindi na lamang po ito ang mga doktor at mga nurse, kundi lahat po ng ating mga frontliner, kagaya ng sinabi ko kanina, ang ating kapulisan, ang ating mga sundalo, ang ating mga barangay tanod, ang iba pang mga frontliner sa ating pamahalaan. Ngayon, ang ating pong mga private companies ay nagpalabas na rin po ng return to work protocol ang Department of Health nung nakaraang linggo na ang nakalipas. At doon po binibigyan ng guidance ang ating mga private companies na mag-conduct ng kanilang testing sa kanilang mga kumpanya. At kung ito po ay papasok naman sa protocol ng DOH, ito po ay sasagutin ng ating PhilHealth. Pero tatandaan natin, Sec Martin, no, hindi lang testing ang importante. Kailangan tuloy-tuloy pa rin ang ating mga ipag-enforce ng ating health standards. Dahil napaka-importante po niyan, no? Lalong-lalo na para sa ating mga kababayan na magbabalik trabaho na. Kailangan nakasuot lagi ang mask, lalo na sa opisina, sa public places. Kailangan po tuloy-tuloy po ang paghuhugas ng kamay at kailangan po yung ating physical distancing ay laging pinapatupad at sinusunod. Disiplina po ang kailangan talaga para talagang sa sarili nating effort ay makokontrol natin at mapoprotektahan natin ang ating komunidad laban sa COVID-19. By the end of June, our targeted testing capacity is expected to increase by 50,000 nationwide. How are we going to prevent the backlogs? Does our daily capacity match the possible demand of quarantine facilities for the mild to severe COVID-19 cases nationwide? Unang-una po, ang kailangan natin gawin ngayon na nataas na natin ang kapasidad natin. Marami na tayong laboratorio sa buong bansa. Lalo pa natin papadamihin ito sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan. Ay kailangan po natin ngayong gawing mas episyente ang ating mga laboratorio. Nagsisimula po yan sa supplies. Yan po ang pinakamalaki nating paghamon. Pero gaya ng nasabi ko, nag-commit na po ang ating Department of Budget and Management na padating na po sa mga susunod na araw ang ating bulk supplies galing sa ibang bansa. At pag nangyari po yan, magiging steady na po ang ating supply. Ang ikalawa pong napaka-importante, kailangan po magtulungan ang ating pamahalaan under the leadership ng ating Department of Health na siguraduhin na meron tayong sapat na trained medical professionals at personnel para sa ating mga laboratorio. Mga medtech, mga lab personnel, mga nurse, na hindi lamang po mag-ooperate ng ating mga lab, kundi tutulong po para kumuha ng mga specimen sa ating mga kababayan, sa ating mga komunidad. So kailangan po yung dalawang yon ay talagang magtulong-tulong ang gobyerno at ang pribadong sektor para po ang testing natin ngayon na may kapasidad na tayo ay mapalawak natin at mapataas pa natin. Opo, Secretary, with all these government efforts as T3 ZAR, yung test, trace, and treat, base po sa inyong observation, kailan nyo po nakikita yung pagbaba ng COVID-19 cases sa bansa? Can we say po the flattening of the curve could happen in the next few weeks or months? And bakit po? Alam niyo po, habang tayo po ay nagtetest ng mas madami, hindi po natin maiiwasan na mas marami tayong makikitang positibo sa ating komunidad. Alam niyo po, yung flattening the curve, ang ibig lang pong sabihin yan ay ang number ng cases ay kinakaya nating i-accommodate sa ating mga health facilities. At ngayon po, simula po nung buwan ng Mayo hanggang ngayon, ay nakikita natin na unang-una, bumababa po ang numero ng ating mga kababayan na nauospital, hindi po tulad nung Marso at nung Abril. At ikalawa po, at napaka-importante, ang bilang po ng mga namamatay ay pababa na po ng baba. Umabot po tayo, ang pinakamataas natin ata sa isang araw ay 30 ang namatay
Ngayon po, halos single digit na lang tayo. No? Ang average na lang po natin ay wala pang 5 o 6 na namamatay. So pakikita po natin patuloy ng bababa ito at patuloy Okay. na rin tumataas. Okay, nagkaroon yata ng problema sa ating linya ng komunikasyon with Secretary Vince Dizon. Secretary, opo, go ahead, Secretary. Okay, nagkaroon ng difficulty ang ating linya ng komunikasyon kay Secretary Vince Dizon, pero kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras at panahon, Secretary Vince Dizon. Samantala sa puntong ito, makakausap natin si Philippine Ambassador to China, Jose Santiago Santarumana. Magandang araw po, Ambassador. Magandang araw din sa iyo, Mr. Grant. Opo. Ambassador, alam po natin naman na ang China po yung naging epicenter ng COVID-19. Sa tala po ngayon ng John Hopkins kahapon, nasa ika-18 pwesto na lamang po ang China sa may mataas sa bilang ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Ito po ay may 84,209. Ibig sabihin po, napababa na ang bilang ng kaso ng virus sa bansa. Sa tingin po ninyo, ano po yung malaking impact ng teknolohiya gaya po ng robots in fighting against COVID-19? Well, dito sa China, technology played a key role. Ginamitan nila ng yung contact tracing, meron silang app na ginamit sa telepono at yung paggamit din ng AI or artificial intelligence, no, para sa mga kaso at sa both sa tracing at sa treatment, no. Basically, the Chinese approach, no, miski yung paggamit ng drones nung kasalukuyang malaganap yung epidemic, they used it, no? Drone technology. So technology, they employed a lot of technology to be able to control the epidemic. Ngayon, pahusay na ang kondisyon dito, ginagamit naman nila ito para noon to basically to monitor yung movements, no? Pagka pupunta ka sa isang restaurant or lilipad ka sa aeroplano or sasakay ka sa tren, chine-check nila yung apps sa phone kung saan ka nanggaling ng past 2 weeks or meron silang color coding kung clear ka for travel or kung dapat bantayan or hindi ka pwede, no? So they employed a lot of technology, and this is one lesson we should learn, no? And I think we're doing it sa Philippines now. It's very important, particularly for contact tracing and as well as for tabulating data, no? To be able to tabulate the cases. Opo. Ambassador, gaano po ba karami ang bilang ng mga Pilipino na nagpositibo po sa COVID-19 sa China? Well, we're happy to say na sa Philippine community dito, halos COVID-free ang Philippine community, no? And I'm talking of mainland, no? China, not including Hong Kong, Macau, and Taiwan, no? Dito sa mainland China, isa lang ang reported case ng Filipino na infect. Opo. Ambassador? Yes, can you hear me? Yes, go ahead po, Ambassador. Can you hear me now? Yes, Ambassador. I can hear you. Stranded siya muna sa Manila and then bumalik siya dito kasi nandito yung trabaho niya. Pag landing niya sa airport, na-detect na meron siyang COVID. Kaya diretso sa quarantine and sa hospital, and that was still in March. Now he's now been discharged and he's now recovered and back to work. So not the Filipino community, not a single case. Now it's a COVID-free Filipino community here. Opo, patungkol naman po sa pag-repatriate sa mga OFW, ilan na po ba yung napauwi sa Pilipinas? At may coordination ba ang concerned agency
na maaari po magbigay na assistance sa ating mga OFW? Well, ang problema ngayon basically is na walang halos flights. There was a time na there were no flights no direct flights between Manila and Beijing or between the Philippines and China. Ngayon lang nag-umpisa uli Chinese Airlines flying once a week, no? Kaya maraming Pilipino no, na nag-iintay dito at nais na umuwi, no? Ang bilang namin dito sa mainland is almost 265, no? Na Filipinos na either nawala ng trabaho, na tapos ang kontrata, or nais nang bumalik, no? At ang problema ngayon is really waiting for the resumption of flights. Kasi once a week lang yung flight, and hindi pa na-resume yung mga Philippine Airlines, Cebu Pacific, kaya mataas ang presyo. Kaya it's difficult for them to afford it. And those that are asking for help, because of the price right now, we're also waiting for the price to go down, no? Pero basically, it's the availability of flights. As for yung unang nakauwi, Pebrero pa ito, yung galing sa Wuhan, no? A group of almost 40 Filipinos. That one was in cooperation with DFA, of course, and DOH. Merong pailan-ilan, no, na Pilipino nakakabalik, no? Pero halos bihira, no? Karamihan ay nag-iintay dito sa China. At yung buhay mo kasi sa Beijing, almost 59, no? Meron sa Shanghai, pinakamadami, Shanghai at saka Guangzhou, mga Pilipinos doon na hihintay umuwi. Sa Guangzhou, halos 74. Sa Shanghai, we have 67, no? Who are listed. So they're in different places of China, pero we're hoping na ma-resume yung flights. Ang problema kasi sa China ngayon, situation, no? Kaya lang, mahigpit pa rin sila pagdating sa international departure and arrival. Kaya limited pa yung flights. Kaya na-normalize na domestic flights, pero international flights hindi pa normalized, no? Kasi halos nahinto na dito yung domestic transmission. Konti na lang ang daily cases dito, no? Kahapon ang reported 11, no? Tapos sa Beijing, halos 55, 56 days na walang kaso. Nagkaroon na lang kahapon na report ang isa. At pinaghihinalaan na most of these cases are due to imported, meaning mga Chinese who come back from abroad. Dahil dito, mahigpit sila dun sa pag-resume ng flights. And this is affecting the plight of Filipinos here, particularly those who lost their jobs, who want to go home, or whose contracts have expired. Mula nung unang pagtapak ninyo sa bansang China noong 1971, sa edad na 23, paano nyo po ibinabahagi ang inyong mga naging karanasan bilang head ng youth delegation na naimbitahan ng China Youth Association sa mahabang panahon ng inyong pamamahagi po o pamamalagi sa bansang China sa mahigit na 4 na dekada? Well, I think my experience here has helped a lot in terms of broadening my outlook, learning more about China, learning about the Chinese mindset. So it gives me a good view, no, in terms of what are the concerns, what are the daily concerns of Chinese? What is it that makes China tick? Nung dumating ako dito, China was still a third world country. Yung airport noon sa Beijing, ay nako, wala sa kalingkingan at NAIA, no? It was a very small airport. Tapos gabi noon, pagdating ko sa Beijing, madilim ang Beijing. It was like a provincial town in China, or even compared to a provincial town in the Philippines. What I didn't expect and what I was amazed was when I witnessed the transformation from a developing country or a third world country, a very poor country, that now it's the second biggest economy in the world, and now it is actually not only a regional power but a major world power. So
it also gives me a deeper understanding ng kanilang history. They went through. I mean, it's one of the amazing things is that for centuries before, China was the leading power, not only in Asia but in the world. They were more developed than Europe until the Industrial Revolution. The West was able to develop, and then sinakop naman ng Western powers ang China, and they went through 100 years na naging halos colony sila or semi-colony of different powers, Western powers, and they went through war, revolution. Kaya the China that I saw was a very poor, no, but egalitarian China. At ang lesson really dito is how a country can pull itself up and particularly develop and be able to solve the issue of absolute poverty. No? Almost 800 million, even according to the estimate of the World Bank. Natulungan nila na to be able to get out from poverty. At this year, they're trying to eliminate absolute poverty completely. Ang poverty rate nila ngayon is less than 1% na lang. And they're trying to reduce it to zero. Of course, meron pa rin silang mga problema. Income inequality, relative poverty, lalo na ngayon, urban unemployment. Pero it's a big case study in development. Yun ang aking malaking natutunan dito, na a country as big as China was able first to feed itself just enough, barely. Dito meron pa mga rasyon-rasyon, yung rasyon ng pagka, of course I was a foreign guest, kaya mahusay ang trato sa'yo, no? Pero pagka pumunta ako sa Chinese restaurant, humihingi sila ng kupon, no? Hindi lang pera, ha? Pera, hindi sapat na may pera ka. Importante na meron kang kupon kasi rasyon yung flour, yung wheat, yung rice, miski yung bumili ka ng tela, rasyon din yun, no? Bisikleta, hindi ka basta-basta makakabili ng bisikleta, they're ration it, no? So, dati noon, ang pagkadayuhan, pupunta ka lang sa friendship store kasi yun ang pinakamahusay na ano. Ngayon, ang friendship store, nalugi na natalo na ng mga private enterprise. No? This was the product of economic reform. So it's quite a story. It's quite a case study in development. And it's actually a big case study for third world countries, for the Philippines. Because we still have a major problem in terms of poverty alleviation, economic development. So there are practices here that we could learn from. Of course, they have a different social system, ibang sistema natin sa Pilipinas. But I think there are certain best practices, particularly dito sa pagpugsa ng COVID, sa economic development, poverty alleviation, and technology, no? Dito ngayon, hindi na ako gumagamit halos ng cash. Pagka pumunta ako sa tindahan, dala ko lang telepono, tapos mayroong digital payment linked to the bank. So this is something, at saka nung buong lockdown, halos hindi ako makalabas dito sa Beijing. At because I wanted to order, pero yung kanilang online delivery service was so advanced that I could keep on ordering duck or whatever I wanted to eat, and they would deliver it. No? So there are a lot of practices here that are worthy of emulation. Of course, there are positive and negative examples, no? But positive lessons. But the key is how to apply it to the Philippine conditions. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ambassador to China, Jose Santa Romana. Mag-ingat po kayo, sir. Mabuhay po. Mabuhay ka din. Para naman alamin ang kasalukuyan ng seguridad ng bansa, ngayon naman ay makakausap natin si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Magandang araw po sa inyo, Sec. Del. Sec. Del? Sec. Del Lorenzana, are you
Are you with us, sir? Okay. Okay. Secretary, pupuntahan muna natin. Ayan na si Secretary Lorenzana. Ekdel, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Sik Martin. Happy Independence sa inyong lahat yan. Sa pagbisita kamakailan ng ating mga opisyal ng DND at AFP sa Pag-asa Island para sa pagbubukas ng katatapos lang na proyekto na beaching ramp, kumusta po ang inyong pagbisita, sir? Ano po nakita ninyo? Maganda. Ibang-iba sa nakita ko noong 2017 nung nagpunta kami doon dahil hindi makalapit yung mga barko natin para mag-unload ng kanilang mga cargos, kaya hirap na hirap yung mga tao doon na magdala ng mga supplies. So ngayon, ito nakikita mo ngayon, itong approach, nandyan yung beaching ramp. Yung beaching ramp ay isa yung maglalapit yung aeroplano, yung barko natin at ilalapag niya yung kanyang rampa at doon ilalabas yung mga supplies. So kung nakita mo kanina, Sik Martin, yung parang sirado na dulo ng airstrip, na-repair na rin yun. Yun ang ginawang beaching ramp, yung dulo na parang naubos ng erosion. So ngayon, yan nakikita mo dyan yung parang triangle. As na yan, at nandyan yung beaching ramp natin sa tabi niyan. Ang next na project natin ay repair naman ng airstrip kasi kung tingnan mo yung paligid ng airstrip ay naubos na ng erosion yung iba-ibang parte niyan. So yun muna ang gagawin ng ating contractor, yung pag-repair. Pagkatapos na ma-repair yung mga paligid niyan, ay sisimentohin na natin yung airstrip. Pagkatapos masimento nun, ay saka pa siguro, pag sinisimento natin yung airstrip, ay baka pwede na nating isabay yung paggagawa ng mga facilities dyan, yung paggagawa ng mga bahay ng ating tropa, bahay ng mga tao, kasi may population yan mga civilian, mga bata. I think there are about 200 children there. Then magdadala tayo ng mga generators nila dyan, mga water purification system at kung ano-ano pang kailangan ng mga tao dyan sa Pag-asa. So maganda itong nangyari, si Martin, dahil ito na yung umpisa ng tuloy-tuloy na rehabilitation ng Pag-asa Island. Gaano pa importante ang proyektong ito para sa ating mga kababayan? Importante, Sik Martin, dahil yun ang ating pinakamalayong outpost natin dyan sa Spratlys na nasa ating kasama yan sa Kalayaan Island Group. Siya mga island natin dyan, hindi lang mga reefs yan, kundi island. Ito na yung jumping board ng ating mga gagawin pa sa ibang isla. Isa pa, importante rin ito sa mga dadating na araw kasi baka pwede natin gawing scientific research station yan ng ating mga yung mangingisda or fisheries para mapapaunlad natin yung ating fishing industry. Yung paligid kasi niyan na Sik Martin ay tingnan mo, mababaw yan nung nandun kami, meron din kami nakikitang mga ilang siguro mga 3 o 5 fishing boats ng mga Chinese. Ngayon, tinatanong ako ng mga tao kung bakit wala tayong mga ganong fishing boats dyan. Ang sabi ko naman, dahil karamihan sa ating mga pangisdang bangka ay kahoy pa. Hindi makarating dyan sa maliliit. Mas gusto nilang mga mangisda sa Scarborough Shoal at saka sa Mischief Reef na mas malapit sa Luzon. Dito, malayo na masyado, about 2 hours by plane, C-130. So, hindi nakakapunta dyan yung ating mga maliliit na bangka. Pero yung malalaking steel-hulled fishing boats ng China ay madaling makapunta riyan. So, hopefully, later on, nagkakaroon tayo ng ganang malalaking bangka at makapunta tayo dyan. Opo, Secretary, bibigyan daan ko lang po yung tanong na ating mga kasamahan sa media mula po kay Joseph Morong ng GMA News.
Ano daw po ang mas magandang community quarantine sa Metro Manila after June 15? Considering magtatag-ulan na po at magkakaroon ng mga prone to flu and maybe more COVID infection. Ano ang mas magandang procedure ng quarantine? Marami kasing factor niyan na Yusef Turaki. Ito yung pinag-aaralan ngayon ng ng DOH kasi sila yung mayroong mga detalye or data about yung kung ano pa yung mga lumalabas, kung saan lumalabas yung mga infection. So, personally, gusto ko nang maluwagan ito Manila maging MGCQ, pero depende pa rin yan sa magiging rekomendasyon ng task force kung ano ang mangyayari sa Metro Manila. Pero although halos lahat kami ay gusto nang pumunta sa MGCQ, ano pa rin yun, depende pa rin yun sa mga darating na araw kung ano yung development ng infection sa Metro Manila. So, Secretary, pinag-aaralan pa rin pong mabuti ng IATF kung talagang po pwede na po mapunta ang ating mapunta na from GCQ to MGCQ ang Metro Manila. Oo, tama yan, Yusik Rocky. Wala pa kaming concrete na proposal ngayon. So ngayong within from now up to Monday, sa Monday kasi meron kaming IATF meeting with the President sa Davao. Baka doon na natin, doon na niya i-announce kung ano na yung status ng mga areas, especially itong GCQ, itong Metro Manila at saka Cebu. Specifically Metro Manila at saka Cebu, dahil ito yung mga lugar na maraming infection. Opo, Secretary, follow-up lang po ng ating mga kasamahan. Ano daw po kasi yung parang nagiging basihan ninyo dahil po ba daw yan sa ating mga datos pa rin na nakukuha mula sa DOH, kaya nagkakaroon po ng ganyang diskusyon or plano pa ang ating IATF. Tama yung Yusik Rocky, hindi naman tayo makakawala doon sa mga rekomendasyon ng DOH dahil nasa kanila yung data kung ilan yung namamatay, ilan yung infection everyday, ilan yung recoveries. Ito yung mga pinaka-importanting bagay na talagang pagbabatayan ng desisyon kung ano ang gagawin sa Metro Manila, saka sa Cebu. Opo, Secretary, balikan lang po natin yung Pag-asa Island. May mga tanong pa rin po kasi dito. Ano daw po yung mga susunod na proyektong nakalatag para sa patuloy po na pag-develop at pagpapatibay ng nasabing isla? Ang susunod niyan, pagkatapos ng beach ramp ay yung pag-repair ng runway. I-repair muna natin yung runway, yung mga dulo, yung tagiliran dahil nakain na yan ng dagat. After repairing the runway, ay concreting na naman. Sisimintuhin natin yan. Pagkatapos noon ay saka tayo makapag-rehab o makapag-construct ng mga facilities doon sa Pag-asa. Makakapagdala tayo ng malalaking generator para sa kanilang elektrisidad at saka siguro yung water purifier para sa kanilang tubig. Yun ang ating mga proyekto sa susunod na mga buwan o next year, si Kuraki. Opo, sir, bukod po dyan, ano-ano pa daw po yung mga proyekto namang nakasalang at pinaplano ng kagawaran para po sa hinaharap? Proyekto sa Pag-asa? Opo. Yun na nga, yun ang sinabi ko. Yung lahat ng construction na gagawin natin, yung airport, yung facilities, yung mga quarters ng mga tropa doon, at saka yung mga bahay ng mga residents. Meron pa din may ginagawa doon, yung may ginawa doon yung DOTR at saka yung Department of Agriculture, yung Bureau of Fisheries Industry, yung BIFAR, yung ang tawag nila ay yung Fishermen's Shelter. Ang shelter na ito ay yung pwedeng pagtaguan ng ating mga nangingisda kung maabutan sila ng masamang panahon sa laot dyan sa may paligid ng Pag-asa.
Opo, Secretary, pasensya na po ha, may mga tanong pa rin. Sa pagpasa daw po ng Senado at Kongreso sa anti-terror bill sa gitna po ng pandemya, ano po ang inaasahan yung magiging papel ng DND ukol dito sa oras na pirmahan po ni Pangulong Duterte at tuluyang maging isang ganap na batas ito? Ang epekto niya yung Rocky, itong bagong batas na ito kung mapirmahan ng Presidente ay mas maganda yung ating magiging kumbaga sa magkakaroon ng mas malakas na procedure o magkakaroon ng ipin yung ating law enforcement agencies para pigilan itong mga terorista. Gusto kong sabihin sa mga mamamayan na ang batas na ito ay para sa terorista lamang. Yung mga nagbabalak, gumagawa at gumawa na ng terroristic act, ito ang sakop niyan. Yung mga, huwag matakot yung mga demonstrator kasi hindi naman saklaw ng batas na anti-terrorism bill itong mga nag-demonstrate, dissent against the government, ay wala po yun. Kuan po yun, protektado ng ating konstitusyon, yung sinasabi nila freedom from assembly, yung freedom to assemble or to group together to express your dissent. Opo, yan po yung... Yun ang pinakamagandang parte ng batas, ay yung kapulisan ay magkakaroon sila ng may dagdag na power, dagdag lang na power, hindi naman absolute power, para habulin at hanapin itong mga terorista. Opo, yan po yung parang magiging pagtiyak nyo po doon kasi may mga kababayan po tayo na tila alinlangan po dito sa naturang panukalang batas. Naintindihan naman namin yun ng si Rocky, yung kanilang pag-alinlangan kasi pwede naman din sabi nga nila baka maabuso itong batas na ito. Meron namang mga provision doon na nagpapataw ng malaking kaparusahan sa mga kapulisan o military na mag-aabuso ng itong batas na ito. Sa bagay, lahat naman ng batas pwedeng abusuhin eh. So, hindi na siguro exception itong batas na ito. Pero marami tayong safeguards, lalo na yung mga chain of command natin, at saka yung mga korte din kasi kasama din ang korte dito, at saka yung Anti-Terrorism Council. So, huwag pong mabahala yung mga mamamayan abusuhin itong batas na ito dahil hindi po papayagan ng leadership ng kapulisan at saka ng military na maabuso itong batas na ito. Opo, samantala Secretary, sa pamagitan po ng inyong programa na Kapwa Ko, Sagot Ko, ay marami po sa ating mga kababayan ang naabutan ng tulong. Sa ngayon, ano na po ang update sa programang ito? Tuloy-tuloy pa rin na Yusir Rocky, yung mga tingkapulis, ang mga kasundaluhan ay patuloy silang tumutugon sa mga nangangailangan. Every day that happens, doon sila, kasi alam mo naman, yung ating mga kasundaluhan ay nasa kabuuan ng ating bansa at sila ay nakakaalam po anong mga nangangailangan at yun ay tinutugunan nila kaagad. Secretary, sa programa naman pong Balik Probinsya, Balik Pag-asa program ng gobyerno, ano po ang magiging role ng DND sa pagtulong po sa ating mga kababayan na nagdesisyon na pong tumugon sa panawagan ng pagbabalik probinsya? Malaki yung Rocky kasi alam mo naman maraming lupa itong Philippine Army. Philippine Army ay isa sa mga pinakamalaking ahensya ng gobyerno na may nagmaari ng lupa. Ang parte niyan, ang part ng mga lupa na yan ay pwede nating ibigay sa mga taong babalik sa probinsya na gawin nila magpa-farming. Yung mga gustong magsaka ay mababahaginan sila ng lupa ng Philippine Army. Sa katunayan nga, mayroon ng 1,200 hectares na kinukuha ng Department of Agrarian Reform sa may Talakag Bukidnon na ito ay bahagi ng kampo ng Philippine Army. Meron pa kami, hinahanapan pa namin sila yung mga darating na araw, yung mga taong babalik sa probinsya kung saan pa kami pwedeng kumuha ng magbigay ng parte ng mga kampo para sa kanila.
tutulungan din namin yung mga tao na yan kasi malapit sila sa kampo kung paano nila mapa-online yung kanilang mga sakahan. Opo, Secretary, kasi po gustong bigyan daan muna ng ating pamahalaan yung hatid tulong dito sa bansa para po yung mga stranded nating kababayan na gusto na talaga umuwi rin sa kanilang mga probinsya. Ano po ang koordinasyon na ginagawa po ng DND sa iba pang ahensya ng gobyerno? Kasi alam po natin na marami po talagang stranded dito sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar dahil po sa COVID-19. Yung Rocky, yung una nating pinagtuunan ng pansin na yung mga 40,000 na OFWs na nagdatingan mula noong April, yun ang ating pinagtuunan ng pansin dahil sila yung talagang transiting lang sila mula Middle East or sa ibang parte ng daigdig. Dadaan lang sila sa NAIA tapos uuwi na sa kanilang mga probinsya. So yun ang pinagtuunan natin ng pansin. Ngayon, medyo kumukunti na lang yung mga OFWs, ay ito namang mga locally stranded individuals ang ating pinagtutunan. Ngayon, kung sila ay pupunta sa probinsya na kailangan ng aeroplano, ay pinapagamit natin yung ating Philippine Air Force planes na magdala nitong mga locally stranded individuals sa kanilang probinsya. Yun namang nangangailangan ng mga bus ay tulong natin ng DOTR. Magpo-provide sila ng mga sasakyan, mga buses para dalhin sa kanilang probinsya. Pero ang pinakamalaking problema natin, Rocky, ay yung mga stranded na locally stranded na nasa airport ngayon. Ang nangyari kasi, itong mga taong ito ay naabutan sila ng COVID-19, ng lockdown. Ito yung mga galing sa probinsya na nandito sa Manila na mayroong mga book ticket, mayroong na silang ticket sa aeroplano. Kaya lang wala mo nang lipad ang mga commercial flight. So hindi sila makalipad. Ang ginawa nila dahil siguro nabalitaan nila nagbibigay yung Philippine Force ng sakay ng aeroplano papunta sa probinsya, nagdagsaan sila sa airport. Sabi ko nga dapat mapigilan natin yung mga taong yan na umalis sa kanilang tinitirahan ngayon at pumunta sa airport dahil kung wala silang schedule na flight ay talagang magtatagal sila sa airport para maghintay ng mga aeroplano. Hindi naman karamihan yung ating Air Force planes. Marami ring mga ginagawa yan tulad ng hakot ng mga supplies, medical supplies mula nga sa abroad, sa China, at saka dito rin paghahatid ng mga supplies para Manila to the provinces. Kaya kulang yung ating aeroplano, kaya kung pwede lang sana yung mga stranded dito sa Manila, wag muna kayong pumunta sa airport kung walang kayong masakyan dahil baka magtagal kayo doon, wala namang facilities doon sa airport. Pwede nyong tumira kayo doon, pwede nyong gamitin. Opo, Secretary, ngayon po ipinagdiriwang natin ang Independence Day. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Ang mensahe ko ay pagdiwang natin ito, pasalamat tayo sa mga taong nagsakripisyo ng mga karaang araw para tayo makamit natin itong ating kalayaan. Siguro magsama-sama tayo para mapanatili natin itong ating kalayaan. Hindi lang sa kalayaan sa ibang pananakop ng ibang bansa, pero kalayaan din sa mga tawag natin sa English ay freedom from poverty, freedom from want, para lahat tayo ay maging maunlad at maging matiwasay ang ating bansa. Opo, maraming salamat po, Defense Secretary Delfin Lorenzano. Mabuhay po kayo. Safe, Secretary. Thank you for having me. Thank you. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa pinakaning ulat mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa mula sa Philippine Broadcasting Service. Makakasama natin si Zarina Luzuergo. Maraming salamat, Yusek Rocky, at narito na nga po mga balita mula dito sa #COVID-19PH Radio, Radyo Pilipinas. Mula po sa Radyo Pilipinas Naga, LGU Presentasyon Kamsur, maglalagay na po ng Tech for Ed Center para makapag-online enrollment ang mga estudyante sa naturang bayan. May report si Ronnie Hufansha.
COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Naglagay ng Technology Empowerment for Education, Employment, Entrepreneurship and Economic Development o Tech for Ed Center ang pamahalaang lokal ng presentasyon Camarines Sur para makapag-online enrollment ang mga estudyante ng naturang bayan ngayong new normal. Ang nasabing center ay isang paraan upang matulungan ang mga estudyante ng nasabing bayan na walang sariling computer, lalo na ang mga walang internet access sa kanilang mga bahay. Maaari ring ma-access dito ang learner survey and enrollment form ng DepEd. Kaugnay nito, hinikayat din ng lokal na gobyerno ang mga estudyante, magulang at guardians ng mga ito na mag-avail ng nasabing Tech for Ed Center dahil sa libre ito para sa lahat ng gustong gumamit nito. Subalit mahigpit na pinapaalala ang paggamit ng face mask at ang napag-observe ng physical distancing sa loob at labas ng naturang center. Samantala, labis-labis ang pasasalamat ng mga magulang at mga estudyante sa pamahalaang lokal ng presentasyon Camarines Sur at sa DICT dahil malaking tulong umano sa kanila ang naturang Tech for Ed Center. Halidigdi sa probinsya kan Camarines Sur, Ronnie Alfancia, Radyo Pilipinas. At mula Naga, magtungo tayo sa Radyo Pilipinas Holo. Mga kabataan sa lalawigan ng Sulu, nagsagawa ng artwork competition sa harap po yan ng pandemyang COVID-19. May report si Nasra Ani. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Naudlot ang nakatakdasa ng makulay na pagdiriwang ng ika-122nd Independence Day ngayong araw sa pamamagitan ng mga kabataan sa lalawigan ng Sulu dulot ng umiiral na Modified General Community Quarantine kontra COVID-19 kung saan pinagbawalan na naman ng mga minor lumabas mula sa kanilang mga tahanan. Gayunpaman, hindi pa rin napigilan ng coronavirus pandemic ang Responsive and Proactive Youth o RAPA, isang organisasyon ng mga kabataan sa lalawigan na magsagawa ng artwork competition na may temang lasaw na tuwid mga frontliner o mahalin natin ang mga frontliner bilang pagpapasalamat at pagpupugay sa mga ito. Ayon kay Algebra Ismail, founder, past president at project chairman ng artwork competition na nakatakda ngayong araw sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ang judging ng artwork competition pero hindi natuloy dulot ng patuloy na ipinapatupad quarantine protocols pati ang exhibit bukas at deklarasyon ng mga nagwagi naman sa makalawa. Magpupulong pa sila ani Ismael upang masapinal ang pagsagawa ng naturang aktibidad kung hindi na masyadong limitado ang galaw ng mga kabataan. 32 artista ani Ismael mula pa sa iba't ibang bayan sa buong lalawigan ang lumahok sa naturang kompetisyon na sinimulan pagpasok ng buwan ng Mayo at kinolekta ang kanilang entry noong May 15. Deholo Sulunas Anday para Radyo Pilipinas. At yan po mga balita mula dito sa hashtag COVID-19PH Radio Radyo Pilipinas. Back to studio with Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Zarina Losueldo. Magbibigay din ng pinakahuling balita si Breves Bulsao mula sa PTV Cordillera. Magandang tanghali, Yusek Rocky at Secretary Martin. Pansamantalang pinatigil o sinuspende ng La Trinidad o pamahalaan ng La Trinidad ang operasyon ng La Trinidad Vegetable Trading Post para sa kanilang ipapatupad na disinfection. Ito ay dahil nagpositibo ang 3 individual na miyembro ng isang trucker na vegetable dealer pagkatapos nilang mag-deliver ng gulay sa Cubao, Manila noong nakaraang linggo. Malaking hamon ngayon sa lokal na pamahalaan ang isinasagawang contact tracing sa mga individual na kinasalamuha at lugar na pinuntahan ng mga nagpositibo dahil limitado ang ibinibigay na impormasyon ng mga naturang individual. Upang mapabilis ang contact tracing, hinimok ng lokal na pamahalaan ang mga nagpositibo na magpakilala sa publiko upang mas mapabilis na matukoy kung sino-sino ang kanilang kinasalamuha. Nakuha namin ng contact tracing, so kailangan yung cooperation ng mga payanante at saka driver na magsabi sila ng totoo na pumunta kami doon. Pupunta at saka yung mga traders din ng mga iba kung in case na nakita nila na andun sila doon, sila po ang magsabi ng totoo para mas madali yung contact tracing natin. Ang mga nagpositibo sa COVID-19 ay 2 pahinanti at driver ng isang vegetable trucking.
Inaasahan din nila na lalabas ngayong araw ang resulta ng swab test ng 18 individual mula sa Vegetable Trading Post na isinailalim sa pagsusuri na kinasalamuhan ng mga naturang individual. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan at liga ng mga asosasyon sa trading areas na hindi malaki ang epekto ng pansamantalang pagsara ng trading post sa pagdadala ng mga gulay sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil nakabukas ang mga pribadong trading areas sa La Trinidad Benguet, maging ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Ang mata-open dagiti the private trading areas, ti marigatan lang dita it will be DJ movement tinatang. So, di pa naghakot. Say for example, bumayag. So, ti mangyari dita, adjasan mila ang anan, DJ oras ti trading. So, instead of starting from 5, baka grugi kami ti 4 a.m. tap na mahabol DJ oras. Kasi di dumang natang nga maalat ti private trading areas di KM5, masapang nga ma-short trip pa'y mahakot, maipan ijay trading dagida nagparkan dagida dadakkel nga truck tawan guard pagparkan ti dadakkel nga truck ditoy. Nakuha namin lang contact tracing, so kailangan yung cooperation. Pamahalaan ng Tublay Benguet ang staging areas ng mga chikindang dealers sa naturang bayan dahil sa kaso ng COVID-19 sa Karatig Bayan. Ayon kay Tublay Mayor Armando Lauro, may mga ilang trucker ng chikindang ang tracker din ng gulay sa vegetable trading areas. Inaasahan ng mga kinaukulan na magpatest lahat ang mga drivers at pahinanti ng truckers upang masuri kung hindi sila nahawa sa COVID-19. Yan ang balita mula dito sa probinsya ng Benguet. Breves Bulsaw para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Breves Bulsaw. Mula naman sa PTV Davao, may ulat si Julius Pakot. Maayong udto nimo, Julius. Mayong udto, Secretary Martin, kagahapon nga ay sinimula na ang pagtatalaga ng mga police station dito sa Davao City na magproseso ng travel authority para sa mga locally stranded individual dito sa lungsod ng Davao. Secretary Martin, dumagsa nga ang mga individual na kukuha ng travel authority kahapon sa iba't ibang police station dito sa lungsod ng Davao matapos ipag-utos ng Philippine National Police na maaari nang iproseso ang travel authority sa mga police station sa buong bansa. Nasa 12 police station ang sakop ng Davao City Police Office kung saan abiso nito sa kanilang mga kliyente na dalhin lamang ang mga requirements sa pagkuha ng nasabing dokumento, kagaya na lamang ng barangay certificate at medical certificate mula sa City Health Office. Maliban dyan ay sundin din ang mga health protocols na ipinapapatupad ng mga police station, katulad na lamang ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, pagtapak sa foot bath at ang pagsunod sa physical distancing. Samantala, maaari pa rin na iproseso sa headquarters ng DCPO ang travel authority. Pero kapansin-pansin ngayong araw, nakakaunti na ang mga tao na pumupunta dito upang kumuha ng travel authority dahil nga sa regular holiday ngayong araw. Matapos din payagan na ang mga police station na magproseso din sa nasabing dokumento. Ayon naman kay PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa, sa kanyang pagbisita dito sa lungsod kahapon ay pinag-utos na niya ang pag-designate sa mga police station sa buong bansa sa pagproseso ng travel authority. Secretary Martin, COVID-19 update tayo dito sa Davao Region. Kahapon ay 19 ang nadagdag na confirmed cases na COVID-19 dito sa Davao Region, kaya umakyat na sa 411 ang confirmed cases ng COVID-19 sa riyon sa Davao Region. Pero walang nadagdag na nasawi sa nasabing sakit dito sa riyon, kaya nananatili pa rin na nasa 31 ang namatay sa nasabing sakit dito sa Davao Region. Pero ang good news ay nasa 16 ang nadagdag na naka-recover sa nasabing sakit, kaya umakyat ang bilang ng recoveries dito sa Davao Region sa 248. Yusek, Secretary Martin, yan muna ang latest dito sa Davao City. Julius Pakot para sa Bayan. Dagang salamat, Julius Pakot. Samantala, Secretary, dumako muna tayo sa pinakahuling tala ng DOH tungkol sa COVID-19 cases sa bansa as of June 11, 4 p.m. mayroon na po tayong 24,175 confirmed cases.
1,036 po ang bilang ng mga nasawi, ngunit patuloy na tumataas ang bilang ng mga gumagaling sa sakit na pumalo na po sa 5,165. Kaya naman mahigpit pa rin ang ating paalala sa lahat ng physical distancing, pagsusuot ng face mask, at palagiang paghuhugas ng kamay. Hanggat maaari, kung hindi naman kinakailangan, huwag na muna lumabas ng bahay. Kaya bahay muna, buhay muna. Samantala, binigyan diin naman ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at CEO Andrea Domingo ang mahalagang papel na gagampanan ng local gaming industry sa ating ekonomiya para sa post-COVID-19. Sa kanyang talumpati sa pagsisimula ng pagpupulong ng ICE Sigma Asia Digital, isang free online conference noong June 8, 2020, sinabi niya na ang muling pagbabalik ng gaming operation sa bansa ay hindi lang maaaring makatulong sa PAGCOR at pamahalaan, kundi maaaring din itong maging daan sa pagkaroon ng economic activities at employment opportunities sa bansa. Ayon kay Chairman Domingo, bukod sa kanilang kontribusyon na 12 billion cash dividend sa National Treasury, anya nagbigay din sila ng 2.5 billion sa Office of the President na layong makatulong sa Department of Health para sa pagbili ng personal protective equipment at iba pang medical supply na makatutulong sa kanilang paglaban sa COVID-19. Dagdag pa riyan, nagbigay din ang PAGCOR ng tinatayang 12 billion para sa socio-civic projects fund ng Office of the President. Anya mapupunta ang ibang bahagi na nasabing halaga para sa pamamahagi ng libreng gamot sa mga ospital ng gobyerno at mga opisyal ng militar. Samantala, bilang regulator at operator ng mga kasino sa bansa, sinisiguro daw niya na poprotektahan ang mga maglalaro at titiyaking maayos ang pagiging pagkolekta sa government revenues. Umaasa naman si PAGCOR Chairman Domingo na muling magpapatuloy ang operasyon ngayong buwan o sa unang linggo ng Hulyo. At yan nga po ang malaking impormasyon na aming nakalap ngayong araw. Muli maraming salamat po sa mga nakausap natin kanina sa inyong paglalaan ng oras sa ating programa. Asahan nyo na patuloy namin ihahatid ang mga mahalagang balita na kailangan ninyong malaman. Public briefing po hatid sa inyo na iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office, sabay pagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa RPN, maraming salamat po dyan sa Surigao at sa buong RPN nationwide. Maraming salamat din sa Filipino Sign Languages or Sign Language Access Team for COVID-19. Ako po yung lingkod, Secretary at Tinatana. Mula pa rin po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Muli, Happy Independence Day, pero bago po tayo magtapos, hahandugan tayo ng makabayang awitin ngayon. Araw na ito, araw ng kalayaan, makakasama po natin ang mga miyembro ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines Band. Ito po ang public briefing, #LagingHandaPH. Enjoy the music. Binabati po namin ang bawat isa ng maligayang araw ng kasarinlan. Ang awitin po ito ay para sa ating lahat. Bakit di na lang tayo magtulungan na makamtan ng kapayapaan at kaunlaran? Halika na, kumapit ka ngayon. Kinikilala ko Kapatid
bait. Dahil sa isa't isa'y tuluyang kalimutan, bigyang daan ng kapayapaang walang hanggan. Di ka na magkapit na ngayon. Tama na ang sakit, kalimutan mong ika'y galing. Kapayapay, huwag ipagkait. O ating buksan ang puso't isipan para sa kapayapaan. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Tunay mo, ako rin ay tao. Nananalay kay sa'yo, laging Pilipino. Kapatid ko, isa tayo. May damdamin at mayroong puso. Magkaisa tayo, Pilipino. Magkaisa tayo, Ang susunod na awitin po ay alay natin sa bawat Taliwala sa nahiagumang pandemya ning atong nasud karon, naninguha ang nasyonal nga pangagamhanan nga ipaabot sa kadaghanan ang mga tubag sa nagbaha nga mga pangutana kabahin sa kahimtang sa tanang katawhan, pinaagi na sa PCOO kun Presidential Communications Operations Office ni Secretary Martin Andanar. Laging handa! Programa sa tanang Sibyaanan nga mohatag katinawan sa mga pangutana sa katawhan. Laging handa! Programang makahatag kasayuran sa benepisyo ug ayuda alang sa katawhan. Laging handa! Programang maghatod sa mga impormasyon kabahin sa pagpangandam ug mga gipatuman sa nasyonal nga pangagamhanan taliwala sa pandemyang COVID-19. Laging handa! Mapaminaw matag Lunes hangtod Sabado alas 11 ngadto